Kung nasaktan ka man ngayon, okay lang yan. Ang mahalaga, naranasan mo na at sa susunod na magmamahal ka ulit. Alam mo na ang gagawin mo dahil natuto ka na at naramdaman mo na kung gaano kasakit ang masaktan. Lalo na sa taong minahal mo ng lubusan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa unang araw ng pasukan, puro babae ang naging tropa ko. Sila kasi yung lumapit sa akin. Mukha daw kasi akong matalino. Ganon daw kasi talaga yun. Malalapitan kapag oras ng kagipitan. Feeling ko tuloy mga boblocks yung kasama kong babae. Magaganda lang pero ang brain ay empty. Gagi, bakit ko ba naiisip yun? Pero eto na nga. Sinabi ko na kay Eddie na huwag na akong hintayin. Ay nako, napakakulit. Ay nako talaga, pero okay lang. Kaya lang, syempre, alam kong pagod din siya. Concern lang naman ako. Kaya lang makulit siya eh. Ayaw magpapigil sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya naman pagkarating sa bahay, wala halos kaming ginawa. Kasi nagluto na si Aling Yoli. Kumain na kami kaagad ng hapunan tapos naglinis na ako ng katawan. At eto, nahiga na ako sa kama ko. At katulad ng mga nagdaang gabi, eto na naman si Eddie. Naglalaro na naman ng lato-lato. Pinapanood ko lang siya mula sa simula hanggang sa matapos. At sa oras ng pagtulog ko, laging may kaba sa dibdib ko na ang hirap pigilan. Kasi naiisip ko ng hawakan yun, pero nagpipigil lang talaga ako. Nagkakaroon na talaga ako ng masidhing nararamdaman kapag nakikita ko sa ganong sitwasyon si Eddie. Nakakatukso at nagiinit ang katawan ko. Pero hindi ako dapat matukso kaya pilit kong pinipigilan ang sarili ko na di gawin ang mga bagay na alam kong pwedeng bumago ng lahat. Kaya naman, sa paglipas ng mahabang gabi, eto, ginigising na ulit ako ni Eddie. Late na daw kasi. At ayun, katulad din ng kahapon, sabay kakain ng umagahan, sabay papasok, sabay sa lunch, at sabay din talaga kaming nauwi. Kasi, hinihintay niya ako. Sa bawat araw na lumilipas halos walang pagbabago. At nang sumapit ng huling araw, Biyernes ng hapon at eto, naglalakad na kami pa uwi. Francis, bukas, anong oras tayo alis? Excited na talaga akong makarating sa inyo. Eddie, parang ayokong umuwi. Si mama lang naman ang may gusto na umuwi ako. Nakakapagod kasi ang magbiyahe. Francis, alam mo, umuwi ka na bukas at saka kasama mo naman ako. Hindi ka mapapagod. Eddie, alam mo, mas nakakapagod kapag kasama kita. Kasi napakakulit mo. Tsaka umayos ka kapag umuwi tayo sa bahay namin. Huwag kang gagawa ng bagay na ikakainis ko at nako, hindi na ulit kita isasama pag uwi ko.
Francis, huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na ikagagalit mo. Magiging mabait ako. Promise. Ay nako, Eddie. Kinakabahan tuloy ako. Pero tara na nga. Bilisan na natin para makapag-empake na ako ng gamit. Okay, sige. Pero Francis, sa susunod na weekend, kung gusto mo, sa amin ka naman sumama. Para makarating ka din sa amin. Masaya dun. Mag-enjoy ka. At baka nga balik-balikan mo yung lugar namin. At saka papakilala ko sa'yo si Pinky. Yung pusa akong lalaki na kulay black. Sige Eddie. Para naman makakita ako ng ibang lugar. Tsaka gusto ko na makilala yan si Pinky. Baka nagangagat yan ha. Baka kagatin ako. Naku, huwag kang mag-alala Francis. Kasing bait siya ni Utoy kahit laging galit. Eddie, sino naman si Utoy na laging galit? Parang ngayon mo lang nabanggit yung si Utoy. Wala yun Francis. Eddie, sino nga kasi yun? Ay naku, di ako makakatulog kung sino yang si Utoy. Oo na, papakilala ko din kita kay Utoy. Pero kapag nagalit sa'yo, imasin mo lang ang ulo at babait na yun. Okay. Aso ba yang si Utoy, Eddie? Parang ganon, Francis. Basta kapag nagalit, gusto nun na hinihimas ang ulo niya. Okay. Sige. Ihimasin ko na lang kapag nagalit sa akin si Utoy. Tama ka, Francis. Himasin mo ng himasin hanggang sa kumalma. Tsaka, bilisan na natin, parang uulan. Baka maabutan pa tayo ng ulan. At eto na nga. Nang malapit na kami sa dormitoryo, ay nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Buti na lang at di kami nabasa. At eto, diretso lang sa kwarto. At nag-empake na ako kaagad. Sa totoo lang, mga maduming damit lang naman ang iuuwi ko. Doon na lang ako maglalabas sa bahay. Francis, dapat ako na lang ang naglaban yan. Dapat pinasabay mo na lang sa akin kagabi. Eddie, sira ka. Nakakahiya ha. Tsaka kaya ko namang maglaba. Okay lang naman sa akin yun, Francis. Kung gusto mo, labanan natin ngayong gabi. Napaisip ako sa sinabi ni Eddie. Tama siya. Lalabahan ko na lang dito para wala na akong bitbit pa uwi. Ako na lang maglalaba. Kaya ko naman. Wika ako. At ito, dinala ko na sa may likod ng dormitoryo yung labahin kong damit. At si Eddie naman, eto, kasama ko. Tutulungan daw niya ako. Sabi ko wag na. Kaya lang, napakakulit. Kaya ito, masaya naman ako kasi may tumutulong sa akin. Kunwari lang talaga na ayaw ko pero gusto ko talaga. Kasi napakadami nito. Simula nung dumating ako dito sa dormitoryo ngayon lang ako maglalaba. Kaya lang, ang kulit ni Eddie. Nilalagyan ako ng bula. At eto, nagbabasaan na kami. Buti na lang at naka-washing machine kami. Kasi kung pakusot to gamit ang kamay nako. Hindi talaga kami matatapos. Oh, mga bata. Ano yung ginagawa nyo? Mamaya ng harutan, bilisan nyo na dyan para makapaghapunan na tayo. Wika ni Aling Yoli.
Aling Yoli, si Francis kasi ang kulit ng babasa. Aling Yoli, si Eddie ang nagsimula. Nilagyan niya ako ng mga bula. Ay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Harutan kayo ng harutan. Baka mamaya kayo magkatuluyan. Bilisan nyo na dyan. At ayun, iniwan na kami ni Aling Yoli. At nagkatinginan na lang kami ni Eddie. Francis, paano ba yan? Baka tayo daw magkatuluyan. Ayoko, Eddie. Ang laki ng titi mo. Francis, paano mo nalaman? Eddie, wala. Halata lang. Hula ko lang yun. Okay. Akala ko nakita mo . Tara na nga. Bilisan na natin, Francis. At nagugutom na ako. Oo nga, Eddie. Ako din, nagutom na. Gagi, muntik na ako dun . Bakit ba kasi? Sinabi ko pa na malaki yun. Pero kapag nakita nyo yun, ay naku, makakaramdam kayo ng excitement. Kasi sobrang laki talaga.